tayo po ay madali po tayong mahikayat or magandahan sa mga bagay na maganda naman talaga. Visually appealing. That's why we have ads. That's why we have packaging. That's why we have presentation. Nung una kong na-encounter ang Japanese cuisine, nakakatuwa yung itsura ng kung paano inaayos yung kanilang pagkain. So, hindi lamang siya masarap, kundi masarap din siyang tignan. Na minsan sa sobrang ganda ng pagkakapresent, ayaw mo nang kainin kasi sayang yung pagkakagawa, sayang yung pagkakaayos. So, we are drawn to things that are visually appealing. We create things that are shiny, gadgets, di ba? Yung mga bagay po na nakakatuwang tignan. Various products. We build beautiful buildings. We want beautiful homes. Gusto natin yung sasakyan natin, walang gasgas, at kung ano-ano pa. Pero sa una lang yan. Pagdating ng after a while, masasanay din kayo sa gasgas. So we design and we create, not just for function, but also for form and aesthetic. So isa po yan sa mga principles that we were being taught before when we were in school, in college, na hindi lamang po yung function, but even the form, or even merong theory pagdating po sa design, pagdating po sa visuals ng isang structure. So whether it is in graphic design or even architecture, meron po kami mga ganon. We know the principles of balance, contrast, texture, and all of those. So we create both substance and style. And more than just what can be seen with our eyes is also a psychology behind it. Meron pong explanation kung bakit sa psikolohiya, kung bakit tayo po ay na-attract sa mga bagay na magaganda. And as physical beings, bilang mga taong material, tayo mismo ay material, hindi po natin matatakasan ang mga bagay na ikita at mga bagay na visible. And the reality is that it is more than just what we see. Therefore, we have a sense of both. Kaya po nauunawaan natin mga bagay that we perceive with our eyes and that also the things that we perceive with our minds. So pareho po itong present ito sa atin. Naintindihan po natin ang ganda ng mga bagay na nakikita at ang ganda ng bagay na hindi po nakikita. Because we are both body and soul. Yun nga lang, ang tendency po natin talaga mabulag sa mga bagay na maganda nakikita po natin. So I have entitled our message, The Deception of Outward Success. Ang panilinlang ng panlabas na tagumpay. So hindi po natin mahihiwala yung realidad ng mga bagay na nakikita at hindi po nakikita. Bilang mga makasalanang mga nilalang, tayo po ay madaling maniwala na isang bagay na masarap tignan ay maaring maganda or it must be good. What is visually appealing is already good. Matitrace po natin yan, kahit doon po sa hardin, kung saan yung prutas na ipinagbabawal ay parang ang sarap kainin. It is pleasant, diba? There is that attraction, dahil ito po ay isang bagay na kaaya-aya pong tignan at kaaya-aya pong tikman. Pero that deception has worsened over time. We tend to be drawn to what looks good and feels good kahit mali. So, nandoon po tayo sa ganun na kahit mali po ang isang bagay, basta masarap sa panlasa at masarap sa ating pong pakiramdam, ginagamit at pinagsasamantalahan po natin. And sometimes what makes it wrong may not be the thing itself. Maaring hindi naman masama yung bagay, kundi kung paano po natin ito ginagamit. Kaya nga po, there's so much so that even what God has created for good, man uses it selfishly at ginagamit po niya ito para sirain ang kanyang sarili. Ganun po talaga ang tao. Kahit magagandang bagay, ginagamit po natin para sirain ating mga sarili by abusing, by misusing the good things that the Lord has given us. So, matagal na po tayo since we had our last message on 1 Kings. So, I'm also thankful na siguro ito yung panahon ng Panginoon para sa atin, maybe even for me, kasi we cannot avoid seeing both We see both the good and also the bad whenever pinapresent sa atin ang isang katotohanan. So it's been a long while since we had our last message on 1 Kings. And yung nakaraang section po, kung maalala po natin, it was about the Queen of Sheba's visit to King Solomon. So pinakita po dun sa section na yan kung paano namangha ang reyna nung nakita po niya yung kaharaan ni Solomon. Nakita niya yung wisdom at saka yung kayamanan po ni Solomon. Na hindi niya akalain na ganun pala. Yung nireport pala sa kanya ay fraction lang nung katotohanan po kung gaano ka splendid, kung gaano ka magnificent yung kaharaan ni Solomon. So the queen was wealthy herself. She actually gave a lot of gifts to Solomon. Hindi naman po small time na reyna po ito. And so, kung siya po ay na-impress, ibig sabihin, si Solomon must really be impressive.
And she was probably wise as well. It takes somebody wise to appreciate wisdom too. So nung na-appreciate po niya yung wisdom po ni Solomon, namangha din po siya. And then she blessed the Lord with what she witnessed sa kingdom po ni Solomon. So tunay nga, makikita po natin na ang Diyos ay naging mabuti talaga kay Haring Solomon. So coming to our story today, we get to know the wealth of Solomon at its peak. Makikita po natin dito yung kanyang business engagements, yung kanyang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan, at ibang mga bagay pa. And although this may appear to be really impressive, how it surpassed other rulers even, may nakatago po dito sa kayamanan ni Solomon na kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang puso. Meron talagang dangers pagdating po sa kayamanan. Meron po talagang peligro pag ang mga bagay-bagay ay maganda at maayos. So itong chapter po na ito, it seems to show us the height kung saan bumagsak si Solomon. As the saying goes, the bigger they are, the harder they fall. Diba? Pag ikaw ay nasa taas, there's no way but to go down. And true enough, the next chapter will show us the downfall of King Solomon. So ito pa lang po ay makita na po natin kung saan nagmumula si Haring Solomon bago siya bumagsak sa kasalanan. So may our message show us that God's gifts are meant to humble and strengthen trust in Him, but they become instruments of our downfall when we make them the basis of our security and well-being. Ang kaloob ng Diyos ay dapat ay nakakapagpakumbaba at nagpapatibay ng pagtitiwala sa Kanya. Ngunit nagiging daan ang mga ito ng ating pagkabagsak kapag ginagawa natin silang saligan ng ating katiwasayan at mabuting kalagayan. So yun ang temptation palagi sa atin. Natitignan po natin yung ating financial status, yung ating material prosperity bilang saligan ng ating kagandahan ng ating mga buhay. Meaning ng ating mga buhay. And it is my hope that you would make sense of the good gifts that the Lord has entrusted to us the way that it should. In a way that is distinct from the world, the way that only Christians would, and the way it is meant to be. So that what is good is truly meant for good. So sana yung mga bagay na mabuti talaga, na niloob at binigay ng Panginoon, ay maging kagamit-gamit talaga para sa kabutihan. Sana makita po natin yung danger talaga. If all things are going well, that should alert us. Lord, what am I to do with what you have given me? Hindi yung magpapakasasa tayo. Hindi yung gagamitin po natin ito for our own selfish use and interest. So dalawang bagay ang nais kong makita muli sa ating pumensahe. The first is this: when excess comes a result of success. Kung ang ating pong mga tagumpay ay nagdudulot na po or nag-lead na po ito sa kalabisan, kasobrahan sa ating buhay. Kung titignan po natin ang kwento ni Solomon, kung ang meron lamang po tayo is chapter 10, ito po ay magiging impressive presentation ng salin ni King Solomon. Makikita po natin yung kanyang business engagements. Makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Diba? Parang ito walang tinago eh. Talagang nilantad talaga. Gito kayaman si King Solomon. But we know the story. What the Lord has said as a warning in the past about Israel's kings is here. Na sinuway talaga ni Solomon. And what will happen, and then the kingdom, and to Solomon, ay hindi na po magtatagal. Makikita rin po natin kung anong dinulot ng lahat na ito kay King Solomon at sa Israel. So, buti na lang, we have the whole story. Buti na lang, alam po natin from beginning to finish, ano talaga nangyari kay Solomon. Nakita po natin yung tugatog ng kanyang tagumpay, but in the context pa rin ng paging makasalanan ni Solomon. Kabutihan ng Diyos at paging makasalanan ni Solomon. So basahin ko po yung verses 14 and 15 ng ating verse. Sabi po dito, ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umabot sa 23,310 na kilo. Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at ng mga gobernador ng mga lalawigan. So dito sa English, nakalagay po dito, 666 talents of gold. According sa research, like what the Tagalog translation tells us, this was around between 20 to 25,000 kilograms of gold. So isipin po ninyo yun.
Dumarating na lang ganong kalaking yaman kay Solomon. 20 to 25 metric tons of gold. Napakarami po nun. Ang hirap ubusin nun. Talagang mapapag-isip ka, ano bang gusto ko bibilhin? Rolls Royce? Meron na eh. Isa pang Rolls Royce siguro. Diba? So, maiisip talaga na sa dami ng perang dumating kay Solomon, dahil ganun karami, kung ano-ano kanya maiisip. Tapos sabi mo sa verse 15, ito po ay bukod pa doon sa ibang source ng income ni Solomon na galing sa trade, sa business, galing sa mga buwis, sa mga gobernador, galing pa sa mga tribute na galing sa iba't ibang hari or mga rulers na nakapalibot sa kanya. Siguro hindi na nga sinukat yung amount ng money na yun eh. Kasi yung mere 666 talents of gold pa lamang ay sobra-sobra na. So para bang siguro barya na lang or parang on the side na lang yan. Hindi na ito yung mga main na nagbibigay talaga ng kayamanan kay Solomon. So it was really that much. It was a huge amount of wealth that Solomon would receive each year. So isipin natin, parang ang sarap, no? Para bang passive income, parang dumarating na lang sa'yo yung ganong karaming pera, 20,000 kilograms of gold, 20 to 25 kilograms of gold. So that's a lot. Parang hindi mo na mauubos yun sa buhay mo kung nagkaroon ka ng ganong karaming kayamanan. Yung yung number 666 dito, ay wala pong symbolic meaning dito sa ating verse. It has no symbolic meaning. Ito'y tungkol lamang sa dakilang kayamanan ni Solomon. But perhaps in the light of the whole Bible, hindi ko maiwasan magkaroon ng reference yung 666. Diba? Although I'm not going to be dogmatic about this at hindi ko rin nakitang dogmatic yung ibang commentators about this. But perhaps in the light of the whole Bible, pinapakita po dito yung kakapusan ng glory talaga ng tao. 6 lang siya, hindi siya 7. So some interpret 666 that way. It's a pitiful attempt of man achieving glory and perfection sa kanyang sarili. So it may appear impressive and perfect, almost perfect yung kayamanan ni Solomon, but it will always fall short of God's perfection. And so early on, in the beginning of this section, dito pa lang, sa verses 1 and 2, pinapakita na sa atin dito yung magnificence ng kayamanan ni Solomon. In the eyes of the world, the more wealth one can accumulate, the better. And that's what happened to Solomon. So sa kanya, dito, makita natin pareho. Dito pa sa opening, yes, Solomon had that much amount of money. Pero makita rin po tayo nagbabadyak na rin ng danger kay Solomon. Para sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, di ba, pag ang isang bagay ay nakuha mo man through legitimate means, parang it becomes valid. Basta isang bagay ay hindi man galing sa nakaw, hindi naman yan illegal, hindi naman kontrabando, yan po ay tama din lang na makuha mo yan. The more, the better. And so the world thinks. Pero, meron pong warning ang Panginoon sa Israel noong araw. Sabi sa Deuteronomy 17:17, sabi po dito, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili, upang huwag maligaw ang kanyang puso. Ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. So even if there is a legitimate means to get wealth, the Lord's warning is, hindi pwedeng magparami ng kayamanan ang hari ng Israel. So maliwanag po niya sinabi. So there's a warning against wealth accumulation. Kahit sabihin po natin, lehitimo ang pinanggagalingan nito. Hindi naman nagnanakaw si Solomon. Dumarating na lang sa kanya ang pera. He's engaged in trade and business. Technically, parang hindi naman siya nanluloko or nagkakasala sa kanyang ginagawa. Pero may warning ang Bible. Hindi niya pwede ito gawin. And, isipin din po natin, kung meron mang tao na magkakaroon po ng oportunidad na gawin po ito, of course, it would be the ruler of the land. Siyempre, siya yung pinaka-makapangyarihan. Siya yung pinaka-ma-impluensya. Siya yung maraming koneksyon. So, talagang si Solomon would really be in that position. Na kung gusto talaga magpayaman, magagawa at niya magagawa po ito. At walang makaka-question sa kanya. He's not a bad king anyway, di ba? Hindi naman siya yung pasaway na hari, just what we will see later on sa mga hari ng Judah at saka ng Israel. So Solomon must not like that. But the warning is still there. He cannot accumulate much riches. Even the king cannot do that. And yet, so we see here, for God's people, there was a warning against acquiring excessive riches. And true enough, those excesses can be seen in the next verses. So, anong nangyari? Dahil po sa maraming pera si Solomon,
Anong nangyari dahil siya po ay dumating na lang ang pera ng madali para sa kanya? Anong nangyari? We'll see that in the next verses. Sabi sa verses 16 and 17, nagpagawa si Haring Solomon ng 200 na malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 na maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang ginamit na pambalot sa bawat isa. Ipinalalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. So, anong ginawa niya? Marami siyang pera eh. Naisip niya, I'm going to make golden shields. Di ba? Magkikreate ako ng mga kalasag na gagawin kong display doon sa house of the forest of Lebanon. So, he did not just made one, not 2, not 20. He made 200 large shields of gold weighing 600 shekels each. At nung ni-research ko anong 600 shekels, halos 7 kilo ng ginto ang isang shield. Tapos gumawa rin pa siya ng 300 smaller shields weighing about 0.6 kilograms each. Tapos ilalagay po niya ito sa House of the Forest of Lebanon. It was a magnificent structure kung maalala po natin. It was a 45 by 23 by 14 meters na structure na sinashowcase yung mga maraming cedar trees dun sa structure na ito. He made a parang simulation ng forest ng Lebanon. So isipin nyo ganun ka-spoiled si Solomon, nag-import ng mga puno, ng mga cedar trees. Tapos nung nagawa na niya, gawa siya ng mga 200, 300 shields of gold na i-display niya po dun sa lugar na yan. What are the shields for? Para saan po ba ito? Pwede kaya gamitin sa digmaan to? Sinong loko-lokong gagamit ng golden shield pagdating po sa digmaan? Ang gold malambot yan. Tapos ang bigat pa. 7 kilos na shield, di ba? You're gonna use that for battle? It's not used for battle. It was merely decoration. Palamuti lang siya talaga. I also did some research. Sabi ko, ito ba yung standard practice ba ito ng mga hari nung araw? Oo, meron silang talagang ginagawang ganyan. Pero Solomon, knowing him, hindi siya magpapahuli. Diba, talagang he's going to give an impression ng kanyang kayamanan sa mga ito. Of course, we cannot use a shield for battle, but you see that he created hundreds of shields na gagawin niya lamang palamuti. Diba? It is a display of abundance, karangyaan. Mga excesses na hindi naman kinakailangan sa buhay, iginawa po ni Solomon. And also in verses 18 to 20, sabi po dito, nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante, ivory, na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono, may ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono, at may patungan ng bisig sa 2 tagiliran. Iba sa English wait. Sabi po sa English, sabi ko sa verse 19, 18 to 20, the king also made a great ivory throne and overlaid with the finest gold. The throne had 6 steps, and the throne had a round top, and on each side of the seat were armrests and 2 lions standing beside the armrests, while 12 lions stood there, one on each end of a step on the 6 steps. The like of it was never made in any kingdom. So, gumawa na naman siya ng statement sa kanyang throne. Diba? Walang katulad yung kanyang trono. So, Solomon had an ivory throne. Ito ay overlaid with gold. Ang ivory po, ito ay prized material. Ito ay smooth, ito ay rare, ito ay durable. Ang ivory tamang-tama para ukitan at gawa ng disenyo. The throne may have probably been made of wood, according sa research, but it was covered with carved ivory. Baka may mga inlaid na ivory na palamuti. Baka may portion ng ivory, maybe so. And also, not only that, it was also covered with gold. So, yung minention po dito na combination ng ivory, gold, it shows us craftsmanship. It shows us quality materials. It shows us luxury. Ito po ay statement na bagay sa kayamanan po ni Solomon. Tapos yung trono po ito ay may armrest, may mga leon sa tabi niya. Sa tabi po ng armrest. Tapos elevated din siya. It was a throne that you have to ascend to. At siguro nobody would dare sit on the throne.
Tapos may mga leon dun sa 6 na baitang. 12 lions, 6 on each side. Probably symbolizing the 12 tribes of Israel. As the verses, wala po itong katulad sa ibang mga kaharian. So ganon ang ginawa ni Solomon. I would even think, baka nga, ito lang yung minention eh. Baka marami pang ginawa sa Solomon na hindi nilang po sinabi sa Bible. But this is already saying a point. Kasi these are symbols of wealth and power na ginamit ni Solomon yung kanyang kayamanan dito. Verses 21 to 22, sabi po dito, ginto lahat ang mga inuman ni Haring Solomon, at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahahalagaan nung panahon ni Solomon. May mga malalaking barko siya sa karagatan, kasama ng mga barko ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo real, peacocks and apes. And so sinasabi po dito, hindi lamang palamuti ang mga pinagamitan ni Solomon ng ginto, pati yung mga vessels niya, mga inuman, so even ordinary things such as cups, such as drinking vessels, is also made of gold. So hindi lang pang dekorasyon pala, pati ginawang kasangkapan talaga yung ginto. So iniisip ko nga, syempre pag baso yan, malalaglag yan, may wear and tear yan. Pero ganun pa man, dahil sa dami ng ginto ni Solomon, diba, mayaman naman tayo. So gagamitin na talaga yung ginto kahit sa mga ordinaryong bagay. All the drinking vessels were made of gold, and even those in the magnificent house of the forest of Lebanon, lahat ng kasangkapan doon ay gawa sa ginto. So imagine po ninyo yung statement ni Solomon, a beautiful structure made of maraming cedar wood doon, malaking struktura, it must be very impressive, may mga golden shields doon, na nakapalibot doon sa structure na ito, tapos pati mga kasangkapan, lahat ay gawa sa ginto. So sino ba naman hindi mabibilib? Kaya siguro yung Queen of Sheba talagang nanilaw lahat eh. So nakita niya lahat, talagang na-impress po siya sa kanyang nakita. So the vessels and everything was exuding luxury. Nagsusumigaw po talaga ng karangyaan at kayamanan na kahit ibang mga hari ay mai-impress. So naaalala ko po tuloy yung Coconut Palace na ginawa ng mga Marcoses noong araw. Siguro yung iba sa inyo, you're too young to remember what that is. Pero yung Coconut Palace pala, I found out, it was really built to impress. Ginawa nga daw po ito para kay Pope John Paul nung araw eh. Pero tumanggi siya kasi masyado rumarangya yung lugar na ito para sa kanyang tirahan. Pero the Coconut Palace was very much impressive. Na ang tinitira doon, mga foreign dignitaries at saka mga celebrities. So knowing the Marcoses, especially si Madam, di ba? She really wants to impress people. Naalala ko tuloy yung ginawa ni Solomon sa Coconut Palace na ito. And because of the abundance of gold, silver was not considered as anything anymore. So isipin nyo, kahit isang mga bagay na mahalaga, ay hindi na nagiging mahalaga tuloy pag ito'y nalampasan ng maraming bagay na mas mahalaga. So naalala ko dati, nung time na dumadaan kami sa financial challenge, pag may mani sa bahay, tontuwa na eh. Ngayon, hindi na pinapansin yung mani eh. Tapos gusto, cashew. Hanggang yung time na, pati cashew hindi na pinapansin. So you see, yung paging ganun talaga ng tao. Yung mga bagay na dating gusto mo, dahil nalampasan mo na, kumbaga nagsawa ka na, wala na tong halaga, dati pinahalagahan mo. So it's something like that sa silver na ito. Dahil sa dami ng ginto, ano bang na silver? Di ba, wala nang halaga ito sa panahon ni Solomon. Tapos hindi lamang yon, si Solomon ay may sariling transportation pa para masustain niya yung mga goods na dumadating sa kanya. So hindi lang isang barko, he had a fleet of ships, sabi po dito. Tapos every 3 years, dating po yung ships na yan, may dalang ginto, pilak, may ivory, tapos may exotic animals, kagaya po ng mga apes at saka mga peacocks. Naalala ko tuloy si Chabit din. Di ba? Yung pagiging sa dami ng kayamanan, ay naman mag-import ka ng tigre, di ba? At gawin mong pet. Sa dami. Tapos pakakainin mo yun, syempre. Hindi lang naman yung tigre lang. Pati pagkain nun, pati trainer nun, di ba? So lahat, sama-sama na yan. So isipin niyo yung klase ng luho at luxury, may exotic na mga bagay, exotic pets na naging parte na ng buhay ni Solomon
sa lahat na ito. So you will see, listed here, and what we have already read, ay mga items of luxury. They were not really necessary. Si Solomon ba, mababawasan ang pagkahari pag hindi niya ginawa ito? Hindi naman, di ba? Mababawasan ba kanyang maging tapat na lingkod ng Diyos kung ito'y kanyang, hindi niya ginamit yung mga ito? Hindi naman. Mabababa ba ang quality ng buhay niya pag walang ginto? Hindi naman po. Pero makita po natin dito kung gaano inabuso ni Solomon ang mga kayamanang pinagkalob sa kanya. Yung throne nga niya, upgrade pa sa materials at accessories. And even the vessels were made of gold. Kaya nga po, kahit ang silver, wala na po itong halaga. It was considered as nothing anymore. So you see, yung mga kagamitan ni Solomon was no longer serving a functional purpose. Ang mga bagay na meron siya was already made to make a statement. It was really screaming luxury, wealth, abundance, opulence. Yun talaga ang nangyari po kay Solomon. So some reflections and lessons po para sa atin dito. Makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga paging makasalanan, if there's only the opportunity to have more, we will want more. We will get more. Pag dumating sa ating pagkakataon na dumarating na lang ang mga pagpapalang ito, gugustuhin po natin yan. Hanggat mas madali, mas maganda. Hanggat mas extraordinary, mas maganda. The availability of resources ay binibigyan po tayo ng illusion na kung anong meron tayo is at our disposal. Na habang ang kinikita mo ay galing naman sa hard work mo, galing naman sa pamamaraang hindi naman mo reme, then it is yours. And you can use it whatever way you want it. At may mga times pa na hindi man natin ma-afford ang isang bagay, pero pwede man tayong mag-loan or mangutang po ng pera, tapos babayaran na po natin later on, gagawin din po natin. So what Solomon shows us here is that success leads to much excess. Naging madali ang pera at ang kayamanan para sa kanya, dumarating na lamang po ito sa kanya. At ang kanyang ginawa ay ginamit niya po ito hindi lamang sa kanyang mga pangangailangan, kundi sa mga bagay na luho na para sa kanya. Mga bagay na hindi naman niya kinakailangan para mabuhay ng disente. Pero dahil po abundant ang kanyang resources, he really abused all of what he had. So, isa pong illusion na binibigay sa atin ng kayamanan. It makes us live a lifestyle in the present time without thinking long term. So, hindi na natin naiisip. Pag ito po ang ating kaisipan, hindi na natin naisip yung ating future. Akala po natin dumarating na lamang ang pera. So, we tend to spend things in the immediate, in the present time, sa mga bagay na gusto po natin. I would even say, hindi nga delayed gratification ito eh. Kasi I believe that if gratification is on luxury, you should not gratify yourself. Kung mga bagay hindi makinakailangan sa buhay, hindi po natin dapat ito binibili or pinapatulan. So we spend on things that will gratify us in the moment and forgetting that tomorrow we may lose our jobs or our business. Na baka bukas ay hindi tayo capable magtrabaho. Pero kung mabuhay po tayo in the present, masyado rin po, may tendency tayo maging masyado pong excessive sa ating pamumuhay. As I have mentioned before, ang isa pong nagagawa ng kayamanan, nagiging maangas po tayo. That is a tendency in all of us. When we are earning, when we have reached a certain level of comfort, meron po tayong swag or meron po tayong angas sa ating kapwa. That's who we really are. And also, it can affect relationships too. Pwede dahil sa ikaw ay kumikita ng malaki or marami kang perang dumating sa'yo, naging insensitive ka na sa kapwa mo. Nag-iba na yung tingin mo sa kapwa mo. You think you're better than other people. Marami pong implications ito. Ang riches, but now consider the Lord Jesus Christ. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, sabi ni Pablo, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman tayo. Inaawit po natin, He left His Father's throne above, so free, so infinite His grace, emptied Himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. Nakita po natin si Solomon, umaakit pa sa kanyang trono.
He would ascend to His throne. May elevated na status si Solomon. He will make sure that makita mo pa lang ang trono, makita mo pa lang yung presentation dating ng trono, you will really be impressed. But look at the Lord Jesus Christ. Bumaba siya sa kanyang trono para iligtas po tayo. Yung ibang-iba po ang ginawa po ni Solomon at ginawa ng ating Panginoon Kristo. Solomon would have 12 lions flanking yung kanyang trono. Diba? So showing that he is ruling over Israel. Ang ating Panginoon Kristo, He washed the disciples' feet. Yung kanyang 12 disciples. The Lord Jesus Christ received the kingdom not by exalting Himself, but by giving Himself and being the lowest of the low. So mga kapatid, mga kaibigan, maging paalala po ito sa atin that there is a greater purpose than just acquiring material possessions. Ang ating pong mga pagpapalang material binigay sa atin ng Panginoon, it is never meant to make ourselves feel good. Hindi po ito para tayo po ay magkaroon ng certain na angas or certain na ugali or magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa ating mga sarili. Ang binibigyan ng Panginoon sa atin, hindi po para sa kalabisan ng ating pong mga mabibili. Hindi po ito para sa luho. And there's a willingness even to let go of what we have for a greater purpose. Let's say, for example, you already have what you have. You know that the Lord gives and the Lord takes away. Alam mong pwedeng tanggalin ng Panginoon sa iyo sa isang iglap. So sa halip na ikaw ay magyabang na meron ka, iniingatan mo ito at pinasasalamatan mo ang Panginoon sa mga binibigay niya sa iyo. Hindi ka magyayabang. And I would even say, even if you have the opportunity to have something, but you know it is against the will of God, kahit sabihin natin hindi ka magkakasala, sabihin natin legal naman yung paraan mo. Let's say trabaho, let's say a business deal. You have to also be very careful. Will this really bring honor to my God or will this only lead me away from my God? Ito ba ay maging mas mabuti ba akong faithful na Kristiyano or ako ilalayo lamang sa tungkulin ko bilang Kristiyano dahil sa opportunity na ito? So hindi po porket abot kami isang bagay, hindi porket parang hinahain sa iyo ng pagkakataon, ay kukunin na po natin. Ito nga binigay ng Panginoon kay Solomon na eh. Pero you can see the danger. Pag tayo po'y dumating po sa ganitong tugatog ng tagumpay, maari po natin abusuin ang pagpapala ng Panginoon. The world keeps on working hard to get what it wants, to secure and exalt oneself. Pero tayo bilang mga Kristiyano, we are content with what we have. Tayo po ay discerning sa opportunities na binubuksan ng Panginoon para sa atin. We should be honest and sincere that what we seek is Christ's rule and not ours. As Paul reminds us in 1 Timothy 6:9, sabi po niya, ang kagustuhang maging mayaman ay isang patibong. It will lead you to ruin and destruction. In other words, brethren and friends, I would say this, hindi nga dapat present sa ating puso ang kagustuhang yumaman. Hindi dapat ganun. Mas gusto po natin sa ating buhay, we are to seek the kingdom of the Lord Jesus Christ. We're going to live in faithfulness and holiness. Hindi po tayo nandito para tayo po ay yumaman. Hindi po ganun po ang ating desire. We are here to serve our Lord and Master, the Lord Jesus Christ. When Chloe had her orientation sa course na sa college, ang sabi sa kanya nung nag-interview sa kanya, sabi, when you are going to be a teacher, don't expect na magiging well-paying na trabaho ito. And then Chloe said she doesn't really mind kasi she really wants to work with kids. Yun talaga yung gusto niya. Hindi talaga para siya ay kumita ng malaki or what. And so in my heart, I was thankful to the Lord. I was quite parang na-humble din ako na sana man sa Panginoon na mga bagay na tinuro ko sa mga bata mula nung araw ay nagbubunga din sa kanila later on. I remember telling Chloe before, sabi, look at Ate Marzel, sabi ko. Ate Marzel is smart, pero she's not using what she has para maging marami niya ang kanyang buhay. She just wants to serve. So, sinasabi ko sa mga bata yan, nung malilit pa sila, natignan na si Ate Marzel kung paano rin ginagamit ni Marzel yung mga bigay na kanya ng Panginoon. Not for her advantage, but to serve other people. And I'm thankful to the Lord na gano'n.
I know that's very counter to sa ugali ng tao. But we trust in the Lord. Kung paano isussustain tayo ng Panginoon, siya naman ang nakakaalam, di ba? Importante, i-honor natin ang Panginoon sa ano yung meron tayo. Kasi delikado rin talaga. Pag sobra-sobra talagang meron tayo, we have the tendency to abuse what the Lord has given us. Success can really lead to excess. Second point, tingnan po natin yung worldly impression. Paano naging impressive po ang success? Sabi sa verses 23 to 25, si Hari Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya. Mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. So dito binabalik tayo sa panahon na kung saan tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kay Solomon na hindi lamang wisdom ang kanyang ibibigay, kundi pati riches. So the Lord has really been good to Solomon all this time. Makikita po natin in the Queen of Sheba story, she praised Solomon for his wisdom. Pinuri niya ang Panginoon dahil sa wisdom na binigay niya kay Solomon. Our verse tells us that it is God who put that wisdom in Solomon's mind. And so because of Solomon's wisdom, yung mga tao sa iba't ibang mga lugar ay nagtungo sa kanya. At they would give Solomon more gifts, mga kayamanan, na lalong yumayaman po si Solomon. At sabi nga dito po ay nagpatuloy ito sa maraming taon. And so it is a good reminder to us too, brethren and friends, that what Solomon had were good gifts from God. Panginoon pa rin nagbigay sa kanya ng lahat na ito. Lahat ng pangako ng Panginoon Solomon ay tinupad niya. So we would like to also be reminded that having such riches or wisdom, hindi man ito masama. It is not really wrong. As much as being poor or poverty is also the right way to go. Hindi po natin sinasabi na masama ang kayamanan at ang pagiging mahirap po ay mabuti. Because maraming tao po ang naging mahirap because of foolishness and laziness. May mga tao na dating mayaman ay naghirap dahil sa po ay hindi naging wise sa kanilang spending. Mga halimbawa, mga boxers, mga boxers sa US, o yung mga celebrities na biglang yaman, bigla ring naging mahirap. Because of foolishness. So it doesn't mean that you're poor, you are better. Hindi naman po sinasabi natin yan. There are even people who have become poor or who are poor, nagkakaroon po sila ng incapability to help other people because of their own choices in life. So hindi natin sinasabi na maganda po ang poverty. Ang kayamanan po ay may gamit po ito talaga sa ating buhay. And so we are also to be reminded na mayroon ring relationship ang resources natin at ang ating pong engagement with other people. Like I said kanina, hindi po natin gagamitin ang kayamanan para maging maangas tayo. Hindi natin gagamitin ang kayamanan for us to feel good and better than other people. Let us be reminded na ang Panginoon ay nagbigyan po tayo ng material na kayamanan which is not meant for pride, but it should be meant for the good of other people too. Sabi po sa 1 Timothy 6:17-19, sabi po ni Pablo, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. So that is what the rich should do. We are to use what we have for the good of other people too. We are to use what we have for what is good. Balikan ko yung reminder ni Pastor Ramen sa amin last Friday sa aming homeschooling activity that good works are not simply evidences of our salvation. Although that is true, sabi niya, but good works is simply a restoration of what it simply must be. Bringing order into chaos. Sa isang mundo na makasarili, na ginagamit lamang ang kayamanan para sa sarili, kung tayo may pinagkalooban ng ating Panginoon, may gamit po ito. It has its use to help other people too. If you are entrusted with such a privilege, we are to honor the Lord with it. It is not meant to enrich ourselves or for us to be excessive.
And also, if we are entrusted with such a privilege, pag-ingatan din po natin to. Hindi rin para po ito ay ipagdamot or i-hoard po sa ating kapwa. Mag-ingat din po tayo sa pagiging masyadong maingat na nagiging insensitive na po tayo sa pangailangan ng ating kapwa. So may paglalagyan po yan. You cannot say, oh, iniingatan ko ang resources ng Panginoon saan, kaya ito tago-tago ko lang to. I'm not going to share this with other people, bapagsamantahan lamang ako ng aking kapwa, kaya sobrang iingatan ko yung binigay ng Panginoon sa akin. I remember one attendee sa church many years ago. Tagalumang bayan sila. Yung taong to, sabi niya, alam mo, pinalaki ako ng magulang ko na maging suspicious sa ibang tao. Kaya siya masyado siyang nakakulong sa kanyang sarili. Ang tingin niya sa mga tao nakapaligid sa kanya, palagi siyang pagsasamantalahan. And so he would only be by himself. He's suspicious of friends and other people. Hindi nag-grow siya sa kanyang pagiging tao dahil ganun po siya. And so I would also like to tell us then, ma-remind din po tayo, na huwag din tayo mamuhay sa takot. Kung tayo po binigyan ng Panginoon ng kakayahan to share what we have, to give what we have, then we must do it. Hindi rin po tamang stewardship yung tinatago yung meron po tayo. Na hindi na po natin alam paano maging sensitive sa ating kapwa. James 2 reminds us of such dead works. Na kung nakita mo yung kapatid mo na nangangailangan at sasabihin mo na, sige, pagpe-pray kita, go and may all well be with you. Na hindi mo siya tinutulungan, James warns us against such dead faith. Dahil hindi nakikita po sa ating gawa. Let us remember, brethren and friends, that what we have is not ours anyway, and we have to be stewards of what God has entrusted to us. It is meant for good. And always remember this, all that we have must be at God's disposal, not ours. So ingatan po natin, yung hindi lang maging excessive, ingatan din po natin yung hindi tayo maging madamot at maging suspicious sa ating kapwa. Sabi ni John Piper, sa kanya sa Don't Waste Your Life na conference, sabi niya, possessions are given to us so that by the way we use them, we can show that they are not our treasure, but Christ is our treasure. Money is given to us so that we will use it in a way that shows money is not our treasure, but Christ is our treasure. So ang challenge po sa atin dito, ginagamit po na ba natin ang ating resources in such a way that the Lord is our treasure? How do we spend? How do we dispose what we have? Anong pinapakita natin dito? Sino ba talaga ang ating Panginoon? Sino ba talaga ang ating treasure? Are we using our resources in such a way that it shows Christ through in our lives? And that ginagamit po natin ang meron po tayo para ipakita ang kabutihan ng Diyos. And you see, it doesn't really matter. Kung ikaw ba ay konti lang meron ka ba or marami? Because the Bible tells us, that poor widow honored the Lord with her 2 very small copper coins. Huwag mo sabihin na, kasi konti lang ako, Panginoon, ang meron ako eh. That widow honored God with all of what she had. And that's the point. Sabi sa verses 26 to 29, our last verses, sabi po dito, nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 na karwahe at 12,000 na mga kabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ng hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang cedar ay naging kasindami ng sikamoro sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Silika ang mga kabayo ni Solomon, may mga ngalakal, siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak, bawat isa at 150 na piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito ay ipinagbili ng mga ngalakal ni Solomon sa mga haring Heteo at Arameo. So sinabi din po dito na sa yaman ni Solomon, siya po ay he built an army of chariots and horsemen. I also did some research. Sabi ko, yung 1,400 chariots ba, was this really a big amount for during that time? And 12,000 horsemen. And it was. For a kingdom na size ng Israel to have that much equipment was unnecessary. It was really impressive. Tapos isipin po natin yung bawat chariot
Ang bawat chariot may 2 kabayo yan at least. Siguro yung kabayo nan may reserva pa. Paano kung nagkasakit? Or paano kung namatay yung kabayo? Tapos you have to train horsemen para i-handle ang chariots. Siguro may mga tagalinis ka pa ng chariot. May nag-aalaga ka ng mga kabayo. May mga sabsaban ka kung saan sila ilalagay. They would have their own place. And as the verse says, they were in Jerusalem to also protect the king. Pero also, the Lord has also warned against this. Sinabi ng Panginoon sa verse 16 ng Deuteronomy 17, sabi dito, ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na wag nang bumalik pa roon. And if you can remember, the reason why David was not allowed to build the temple, because David was a man of war. Si Solomon was not a man of war. So para saan yung mga chariots niya? Para saan yung mga kabayo niya? So it was really not needed. Hindi ito dapat niyang ginawa. The temple was a privilege that Solomon had built. He was a man of peace. Solomon had that privilege. And so again, this tells us that what Solomon did to acquire horses and chariots were really unnecessary. Pero yun nga lang, sa dami ng kanyang kayamanan, naman po si Solomon, may isip niya talaga to build a formidable military. Siyempre makikita niya, ibang mga bansa, ganun. Iba, impressive eh. O, dapat ganun din siya. At kung mahihigitin pa nga niya yung ibang mga bansa, ay gagawin pa po niya. So by ancient standards, this was impressive and extraordinary. But also, we can see it was a direct disobedience to the Lord. Solomon was securing himself sa mga bagay na pinagbawal ng Panginoon huwag niyang gagawin. At hindi lamang po kumuha ng maraming kabayo, kundi may pagtransaksyon sa Ehipto ay pinagbawal din ng Panginoon. Ang Egypt ay lugar po ito na nagsisimbolo ng pagkaalipin ng Israel na sila po ay nakalaya na doon. Sabi ng Panginoon, huwag na kayong babalik doon. Pero as you have seen before, hindi lang naman dyan nagsimula ang pagiging taksil din ni Solomon, na pinangasawa po niya yung isang prinsesa na Egyptian. He married an Egyptian princess, the daughter of the Pharaoh. And of course, we know, ba't ba nila ginagawa ito nung araw? For political alliance. He even built a palace for her. At alam ni Solomon yung tension, kaya nga hindi na sa Jerusalem itiniray yung kanyang Egyptian na asawa eh. Because she was not holy. She was not part of God's covenant people. But because of yung mga interest ni Solomon, sasagasaan niya ang lahat na ito paunti-unti just to acquire what he wants, just to build his own interests. As verse 27 tells us, Solomon was so rich, once again, na yung items kagaya po ng silver was so common in Jerusalem. Tapos yung imported na kahoy na cedar, it was as common as the local wood na ginagamit. Nabasa ko na yung local wood na ito, it was functional, it was good enough. But because Solomon had a lot of money, ba't tayo gagamit ng local? Di imported na. Cedar wood na yung gagamitin natin. Sa dami po ng pera ni Solomon. And as verses 28 to 29 tells us, hindi lang si Solomon nag-acquire ng maraming horses, he also engaged with trading with Egypt. Naging middleman po siya sa negosyong ito. Pinagkakitaan po niya ito. So maybe yung dealing in business is not really wrong. But what is wrong here is that lumalim ang kanyang relasyon sa Egypt. So ang tao, nagkakaroon po yan ng higit na interes sa relasyon pag pera ng pinag-uusapan. So hanggat kumikita ng pera, lalo na i-involve po ang tao. At yun po ang nangyari kay Solomon. He was not only a customer, he was also a trader. At ginamit niya po ito bilang kabuhayan. He was very much deep into his involvement with Egypt. And Solomon, nag-create po siya ng isang sistema para secure ang kanyang sarili. He built relationships around him that would serve his very purpose. And even if he has to disobey God. So kahit na ito'y taliwas sa sinasabi ng Panginoon, na ito po will serve Solomon's interest, he engaged with such relationships. Sabi sa Psalm 20 verse 7, mayroong umaasa sa karawahing pandigma at mayroon din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Pero for Solomon,
He trusted in chariots. He trusted in horses. He trusted in himself. Sabi ko ni C.S. Lewis, it is not your business to succeed, but to do right. When you have done so, the rest lies with God. Like I've always been telling us, ang ating pong business is to honor the Lord in what we do. Siya na ang bahala sa atin. Hindi natin goal na mag-succeed according to the world standards. Ang ating goal is to be faithful. At bahala na ang Panginoon sa atin. 2 Timothy 4, 3-4 tells us, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So I'd like to remind us also, hindi porket inaaprubahan ka ng tao, hindi porket pinapahinggan ka, tama ka na. Hindi porket may kumakampi sa'yo ay tama ka na. And all the more I come to realize yung warning ni Paul kay Timothy dito, that people will not listen to sound teaching anymore. It's not about doctrine. It's about submission to the Lord Jesus Christ. Akala ko dati sound doctrine, theology ang pinag-uusapan po dito eh. But I've come to realize people who do not want to listen to sound teaching are people who don't want to submit to the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya aalis na lang sila and they will gather for themselves mga tao, magtuturo, nakikiliti sa mga tenga nila. Lalayo na ang katotohanan at maniniwala sila sa mga katang-isip na sinasabi po ng kanilang kapwa. So you see, even if outwardly your life looks impressive, even if outwardly many people will agree with you, maging discerning po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga tao na madali lang lamang mag-agree sa atin. And you know, in the church, yun ang blessing po natin, we know each other very well. Chances are, we also know how to call one another pag meron po tayong pagkakamali. When you go to other places, people don't know you. They don't know what you've been through. At ang temptation ay nandoon. Dahil hindi ka kilala ng tao, you would simply put your best foot forward. Siyempre, hindi ka magpapakita ng ugali mo. Siyempre, hindi mo sasabihin yung family history mo. Hindi mo sasabihin na ito pala ang pinagdaanan ng pamilya mo para hindi ka masita, para to make it appear that you're good. Pero yung mga taong nakakilala talaga sa'yo, aalisan mo dahil sa ayaw mo lang pakinggan ang sinasabi nila. And I see the temptation very much in many churches today. And so I think yung people who don't want to listen to sound teaching is more common than we think. Sound teaching, again, is not simply sound doctrine. It is submission to Christ. It is a sincere, self-inspecting the heart of sin and coming to greater repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Kaya sana mga kapatid, kilalanin talaga ang ating mga sarili kung kilala talaga natin ang Panginoon. That's like what John Calvin said. We know ourselves if we know God. Nakikilala din talaga natin ating mga sarili. And so may the Lord spare us from such a deception kagaya ni Solomon. Hindi porket maraming taong naniniwala sa kanya, people are flocking to him for wisdom. Marami siyang mga business partners, marami siyang engagement with other people. It doesn't mean he was doing well. He was already in very great danger. Kaya nawa, tayo rin mga kapatid, may the Lord spare us from such a deception of success and the approval of man. This is what Paul says in Romans 12:1-2. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ninyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. We are to have a transformed and renewed mind. We're not going to go with the flow. Hindi porket yan ang sinasabi ng ating mundo. Hindi inaaprubahan ng mga pastor or what. It doesn't mean it's becoming the norm. It is already right. Nalaman ko
Last night, kausap ko lang, may bisita sa bahay. Alam niyo yung ugali ng mga tao ngayon na ayaw na mag-asawa. They just want to enjoy life. Especially, kumikita eh. So, ang gusto ng mga tao ngayon pala is that, since kumikita ka na ng para sa'yo, enjoy life, travel, eat what you want. Huwag ka na mag-asawa, huwag ka na mag-anak. Kaya pala, meron pong drop ng rate ng birth rate sa Pilipinas. I'm not sure if the article is correct, pero alarming daw yung pagbagsak ng birth rate sa Pilipinas because of that. Because people don't want to build families anymore. At ang mas shocking dito, nalaman ko, it has also crept in even in churches. May mga single people sa mga churches who also believe the same way. At kung sila man ay maging mag-asawa, ayaw nila mag-anak. Mas gusto na maging fur parent na lang. So that's sad, di ba? Samantalang ang mandate ng Panginoon is to fill the earth. To build families. I remember one former member of CGC said, dapat daw tayo magparami anak. Sabi ko, bakit naman? Para ma-outnumber daw yung mga Armenian. So magparami mga Calvinist daw sa mga pamilya. Para dumami rin mga reform. But you see, that's what the world is. Ang mundo po natin ay nag-iisip ng ano naman sa kanyang para sarili, and even that kind of thing has crept into churches now. They don't want to build families anymore. They just want to enjoy life. Hindi po tayo ganyan. Hindi porket popular, hindi porket sabi ng ating mundo, ito po ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So in conclusion, we will learn from the life of Solomon that the blessing of wisdom and riches are not necessarily marks of faithfulness. Hindi porket everything is going well sa ating buhay, ibig sabihin ay nalulugod ang Panginoon sa atin. Hindi porket maganda pong nangyari sa atin, God must be pleased with our lives. Hindi tayo dapat makampante sa atin kung ano meron po tayo. No matter how impressive one's life looks from the outside, we must sincerely take note of those seemingly small inconsistencies and compromises when our sins are exposed. So wag tayo bumagsak sa okay naman ako, okay naman yung buhay ko, I must be doing well. Ang dapat sa atin, palagi natin suriin ang mga puso natin. Saan ba tayo nagkakamali? Saan ba tayo bumabagsak? Because I believe that there will always be opportunities for us to repent of our sin and the evil in our hearts. Palaging meron. Pag napapaisip din ako, even me personally, pag napapaisip ko, when I evaluate my own self, nakikita ko na may mga bagay pala na kailangan pang matutunan. There's much more humility that needs to be learned. Now, what I can still see in myself is a very proud heart. Na marami ang mga bagay na masyado ko rin iniisip about myself. And sometimes you see even overly being self-conscious is still pride. I tell my kids about that. Huwag kayong masyadong mag-isip about yourself. Huwag kayong masyado kayong conscious with how you look, how you speak, what you say. May certain level of freedom that when you do things, that you're forgetting na rin sino ka. Hindi masyado tayong conscious sa ating mga sasabihin. Kaya marami po talaga tayong dapat matutunan pa as we go along. And if the Lord should bless us, may every blessing of our Lord be used never for ourselves, but for Christ to be honored in us and in the lives of other people. I've been sharing with the men recently itong nakarang mga araw. Sabi ko sa nangyayari sa ating mundo, I think as a church, you have to do something more din. We have to go out din. Masyado nakakulong sa ating pamilya, sa ating church. Pinag-iigi natin masyado yung mga bagay meron sobrang tahanan, which is not wrong. Tama lang naman. But I think also we have to really make a difference sa buhay ng mga tao. Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, hindi lang ito para sa atin. Ito ay para tayo po maging asin at ilaw sa ating lipunan. And so I hope that the Lord will lead us and guide us, making us understand and remind us na what we have is not ours. It all belongs to Him. That we are to use it for His glory. So sana maging magandang reminder po sa atin yung buhay ni Solomon. Nakita po natin yung excesses niya rito. Baka tayo ay may ganyan din.
Baka sobra tayo sa ketchup sa bahay, o masyado tayong marami tayong mga gamit na hindi naman kinakailangan. Ako, guilty po ako dyan kasi nag-stock po ako ng suka sa bahay. Pero ginagawa ko yun kasi minsan wala yung suka na yung gusto ko so nag-stock ako ng marami. But again, let us be careful with what we have at home. Ano yung mga pinagbibili po natin, ano yung mga excesses po natin. Because what we have is not properly ours. It all belongs to our Lord. At kung maganda pong nangyayari sa inyong mga buhay, and I am happy pang nangyayari po yan. Pero sana maging magandang paalala din sa atin yung buhay ni Solomon. Whether it is true riches or the illusion of riches, both can destroy. Maaring masira tayo dyan pag hindi po natin alam paano i-handle ito maigi. And Lord willing, in the next chapter, we will see kung ano yung pagkabagsak ni Solomon after niya matanggap ang lahat ng pagpapalang ito. So sana maging maingat po tayo sa ano yung meron tayo, using everything always for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo po yung manalangin.